Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Edu. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang kawani ng ahensya ng gobyerno itong si Edu. Nakadestino sa probinsya ng Masbate. Samut-saring tao ang nakakasalamuha, lalo na pag nagpupunta sa mga mabundok na bahagi ng probinsya. Ngunit si Edu yung tipo ng tao na hindi paniwalain, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa espiritual, kagaya ng barang o kulam. Madalas lamang itong tinatawanan, lalo pag pinag-uusapan ng mga kasamahan sa trabaho. Tubong Maynila, ni minsan hindi nanirahan sa probinsya. Ang mga magulang ay nakabase sa ibang bansa. Inaantay na lamang nito na makumpleto ang petisyon sa kanya upang makasunod sa mga ito at doon na manirahan. Ano ba naman kayo? Modernong panahon na. Wala nang mga ganyan. Sa kagawa-gawa lang din yan ng mga matatanda noon eh. Lalo na pag di nila may paliwanag ang sakit ng mga tao. Wika ni Edu. Nang minsang madinig na nag-uusap ang mga kasamahan. Nako Edu, ibahin mo yung lugar na ito. Saka naalala mo ba yung pinalitan mo? Balita ko, namatay yun. Unti-unting nabulok yung bituka hanggang sa nagulat na lang sila. Sumabog na lang yung tiyan. Nadinig ko na din ang tungkol doon. Nakita ko ang medico legal ng taong yun. Hindi totoong sumabog yung tiyan niya. Pumutok ang bituka dahil sa sakit na ulcer. Kayo talaga, masyado kayo nagpapaniwala sa mga chismis. Ay nako, tara na nga. Mananghalian na tayo. 12:00 na. Dahil sa ugaling ito ni Edu, kinatatakutan ng amo na ipadala ito sa malalayong lugar. Ngunit wala namang magagawa dahil kulang sila ng taong nakatalaga sa bahaging yon ng probinsya. Kinabukasan, ipinatawag sila ng pamunuan. Magsasagawa ng pamamahagi ng pagkain sa mga nasalanta ng baha. Kakatapos lang din ng bagyo ng mga oras na yun at maraming pamayanan ang nalubog sa tubig. Hirap din ang paglabas-masok sa mga baryong nasa bundok dahil sa pagguho ng mga lupa. Ayan, may pupuntahan tayong baryo. Balita ko, maraming mangkukulam doon ha. Kaya ingatan mo yung pananalita mo, Edu. Nakasakay ang mga ito sa bangka ng mga panahong yun, papunta sa isang baryo. Kinailangan nilang sumakay dahil hindi pa din humuhupa ang baha. Nako Antonio, huwag mo akong alalahanin dahil kahit hindi ako naniniwala sa mga ganun, marunong naman akong rumespeto. Maya-maya pa, narating na nila ang baryo. Nakita ng binata ang mga taong nag-aantay ng dala nilang pagkain. Eto na Edu, at saan mong magkakagulo ha? Dahil ilang araw nang walang pagkain ng mga taong yan. Kalmahan mo lang. Ay nako, yan ka na naman. Tingin mo talaga sa akin parang bata no? Paulit-ulit ka. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Naunang dumaong ang mga kapulisan para pigilan ang pagdagsa ng mga tao. Sunod naman ang mga dala nilang pagkain, lumang damit at tubig. Nagsipagbabaan ang mga doktor para tignan ang kalagayan ng mga kabataan at matatanda. Habang sina Edo naman, inihahanda ang ipapamahaging pagkain. Sa mismong pangpang na sila nagsagawa ng pamimigay.
dahil mahirap ang daan papunta sa mismong baryo. Habang nagbabalot si Edu, isang matandang babae ang lumapit sa kanya nang hihingi ng pagkain. Nagdaka ang binata kung paanong nakapasok ang ale, gayong may mga pulis na nagbabantay sa paligid. Magandang umaga po, Lola. Pasensya na po kayo pero kailangan muna nating antayin ng iba bago tayo mamigay ng pagkain para masiguro makakatanggap ang lahat. Saka paano po kayo nakapasok? May mga kapulisan na nagbabantay sa daanan na. Pasensya ka na, iho, kung nagulat kita. May sakit kasi ang aking apo. Kaya kung pwede, mauna mo na akong bigyan ng pagkain nang makauwi na ako. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Nagpalinga-linga ang binata. Tinignan kung may ibang taong nakatingin sa kanya. Nang masiguradong abala ang lahat sa mga ginagawa, kumuha ito ng isang balot ng pagkain. Iniabot sa matanda. Laking pasasalamat nito kay Edu. Matapos ay umalis na. Ngunit bago pa makalayo, sinita ni Antonio ang matanda. Nanay, pasensya na po kayo pero hindi pa oras ng bigayan. Kaya balik na po muna dahil kailangan pa naming bilangin yung mga yan. Hayaan mo na, Antonio. Ako nang bahala dyan. Sige na, huwag ka nang maingay. Hindi pwede, Edu. Kailangan sumakto sa bilang ng mga tao yung supot ng pagkain. Pag nagkulang yung mga yan, malaking problema para sa atin yun. Sige na, nanay. Ibalik mo na muna yung mga yan at mag-antay na kayong tawagin. Nanlulumo ang matandang inilapag ang supot ng pagkain at tumalikod. Tignan mo yung ugali mo. Sagana ka sa pangaral sa akin, pero ikaw pala itong magaspang ang ugali. Wika ni Edu, sabay habol sa matanda. Nanay, pasensya na po kayo sa kasama ko, ha. Eto po, dalhin na ninyo. Halika't sasamahan kita para hindi kasitahin ng mga pulis. Laking pasasalamat naman na matanda sa ginawa ni Edu. Maraming salamat, iho, ha. Napakabait mo. Sana lahat ng nagtatrabaho sa opisina ninyo kagaya ng ugali mo. Wala po yun, Lola. Nauunawaan ko po ang kalagayan ninyo eh. Hanggang sa napansin nitong namamaga ang kanang binti ng matanda. Kaya naman nagpa siya itong ihatid sa kanilang tahanan. Aalis na ako, iho, ha. Baka pagalitan ka pa ng kasama mo. Pwede ka nang bumalik roon. Hindi po, Lola. Ang totoo, mas mataas po ang posisyon ko sa kanya. At isa pa, tapos na din naman po ang pagbabalot namin eh. Sila na yung bahalang magbilang ng mga yon. Sasamahan ko na lang po kayo pauwi sa bahay nyo. Sandali lang po, ha. Antayin nyo ako at kukuha lang ako ng gamot sa sugat. Dali-dali itong nagpunta sa estasyon ng mga doktor. Humingi ng mga paunang luna sa sugat. Ngunit nang bumalik ito, wala na ang matanda sa kinaroroonan. Saan naman kaya nagpunta yung matandang yun? Iniikot ni Edu ang tingin sa paligid. Hindi nito nagawang mahanap ang matanda, kaya bumalik na lamang ito sa ginagawa. Hapon na nang matapos ang trabaho ng pangkat, kaya gabi na din silang nakabalik ng bayan. Ay, nakakapagod yung araw na to. Nananakit na naman tuloy yung binti ko. Mauuna na ako umuwi, Edu, ha? Sige, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Uuwi na rin ako. Matapos ang trabaho, umuwi na rin si Edu. Ngunit habang naglalakad pa uwi, nakita nito ang matandang babae. Dali-daling tinawag, ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda.
hanggang sa madako ito sa madilim na bahagi ng daan at tuluyang naglaho. Nagtataka ang binata kung ano ang ginagawa na matanda doon sa lugar. Gayong napakahirap tumawid sa ilog ng mag-isa. Idagdag pa ang kalagayan ng pangangatawan. Napakamot na lamang ng ulo si Edu. Iniisip na baka guni-guni lamang ang lahat dahil na din sa pagod. Kinabukasan, maaga itong nagpunta sa trabaho. Sasama ang binata sa mga doktor pabalik sa nayon. Isa sa mga trabaho ng binata ang makipag-usap sa mga tao. Kaya kahit hindi niya gamay ang ganitong gawain, wala ding nagagawa si Edu. Habang naglalakbay, kinakausap ito ng kasamang doktor. Matagal ka na ba sa lugar na ito, Edu? Hindi naman po, Dok. Siguro mga 1 taon at kalahati pa lang. Pero unang beses ko palang pumunta sa baring yung kahapon. Bakit nyo naman naitanong? Hindi naman sa naniniwala ako pero malakas yung usap-usapan na pugad ng mangkukulam yung lugar na yun. May nakausap din ako matanda. Ganon din yung sinabi. Pero syempre, dahil alagad ako ng siyensya, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Ako din naman, Dok. Mahirap naman talagang paniwalaan yung mga ganong bagay. Lalo na hanggat walang patunay. Tama ka, Edu. Pero sa tagal ko sa trabaho bilang doktor, marami na din akong nakaengkwentrong kakaiba. Mga sakit na hindi may paliwanag ng siyensya. Kagaya ng pagkakaroon ng bubog sa loob ng katawan ng tao. At marami pang iba. Ewan ko, Dok. Pero ako, natatawa na lang kapag nadidinig ko yung mga kwento tungkol sa kulam. Isipin mo paano masasakta ng isang tao ang kapwa sa pamamagitan ng buhok at manika lang? Lingid sa kalaman ng dalawa na may kasabay silang albularyo. Laking gulat na mga ito nang biglang sumabat sa kanilang usapan. Alam nyo, matagal nang nagtatalo ang siyensya at kababalaghan. Kayo mga doktor, may librong pinagbabasehan sa lahat ng mga sakit na nakakaengkwentro nyo. Ganon din kaming mga albularyo. Kung may pamamaraan kayo para matukoy ang sakit ng isang tao, ganon din kami. Halos wala naman tayong pinagkaiba. Nagkakatulad lang tayo sa paniniwala. Kaya kailangan nyo na matinding pruweba bago maniwala sa mga bagay-bagay. Pero kami, tanging sa pananampalataya at tiwala nagbabase. Wika ng albularyo. Para sa amin, ang lahat ng pangyayari ay may karampatang paliwanag, Manong. Kaya hanggat walang kaukulang eksplanasyon, hindi namin to pinaniniwalaan. Hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa mga bagay-bagay. Lalo na't nabubuhay kayo sa modernong mundo. Ngunit hindi ko din pwedeng basta nalang iwanan ang aking paniniwala. Lalo pat dekada ko nang naengkwentro mga bagay na hindi may paliwanag na mga librong binabasa nyo. Namangha ang dalawa sa sinabi ng albularyo. Maging ang doktor ay tila nakumbinsi sa mga salitang nabitawan. Pagkarating sa baryo, muling kinausap ni Edu ang doktor. Ayon dito, kailangan nilang magpunta sa bawat kabahayan para magbigay ng kaukulang gamot at magsagawa ng ilang gawaing medikal. Di ako marunong ng dialekto ng mga matatanda rito. Kaya pwede bang ikaw yung makipag-usap sa kanila? Hindi naman tumanggi ang binata. Isa ito sa mga trabahong nakaatang sa kanya. Magsisimula tayo sa bandang ibaba. Bakit sa kabundukan? Babalaan kita, Dok, Pwede tayong gabihin sa lugar. Kaya nga ako nagdala ng tolda at mga dilata. Wika ni Edu habang ipinapakita ang dalang bag. Handa din naman ako, Edu. Sa katunayan, may dala pa nga akong radyo para kung sakaling magkaproblema, makakatawag tayo ng tulong mula sa kapulisan sa bayan.
Maya-maya pa, narating na mga ito ang unang bahay. Isinagawa nila ang kanilang trabaho. Habang si Edo naman, nakikipag-usap sa mga lokal ng lugar. Nakita nito ang albularyong nakasabay sa bangka. Nakatitig lang sa kanila habang humihit-hit ng hawak na tabako. Bandang tanghali, habang kumakain ang mga doktor, isa sa mga taga-baryo ang nagdala ng tinolang manok bilang pasasalamat. Nako, kung nandito yung kasama mong si Antonio, siguradong matatakam yun. Tignan mo, napakasarap ng ulam natin. Oo nga eh, may katakawan pa naman ng taong yun. Nagtataka nga din ako kung bakit hindi siya pumasok eh. Ano kayang nangyari doon? Matapos kumain, nagpatuloy sa trabaho ang mga doktor. Samantalang si Edo naman, isinabit ang dalang duyan at naidlip. Ilang oras ang nakalipas, ginising na ito ng doktor. Tara na Edo, tapos na tayo sa gawing ito. May mga bahay pa ba sa banda roon? Medyo maaga pa naman eh. Kailangang marami tayong matapos ngayong araw. Para bukas kung sakali mang hindi naubos yung lahat ng kabahayan, kaunti na lang yung tatrabahuhin. Tinignan ng binata ang dalang mapa ng baryo. Ipinaliwanag ito. Nandito tayo ngayon. Mula sa kinaroroonan natin, Pahilaga, may mahigit 10 kabahayan pang hindi natin napupuntahan. Dito naman sa bandang timog, 2 o 3 bahay lang ang nandyan. Pero medyo masukal na yung daanan eh. Umaasa itong hindi natutuloy ang doktor sa pagpunta sa lugar na yun. Dahil bukod sa gubat ang daraanan, napakatarik pa nito. Siguro, bukas uunahin nating puntahan yung pamayanan sa timog. Magkakalapit lang din naman yung iilang bahay. Ipahuli na natin yung pamayanan sa Hilaga. Medyo malapit lang kasi yan sa Pangpang. Napakamot sa ulo si Edu. Ngunit wala na itong magagawa pa. Si Doc Lino ang masusunod dahil ito ang pinuno ng grupo. Sige Doc, kayo po ang bahala. Tara na, ituloy na natin. Malapit nang magdilim eh. Wala pa namang kuryente sa lugar na ito. Kinagabihan, habang nagpapahinga, muli nilang napag-usapan ang tungkol sa haka-hakang bumabalot sa lugar. Alam mo Edu, siguro kung hindi ako doktor, maniniwala ako sa mga pamahiin at kwento tungkol sa mga engkanto. Halos lahat na matatandang ginamot ko, yun yung bukang bibig dito. Mag-iingat daw at huwag kakalimutang magtabi-tabi. Ewan ko lang Doc, pero ako, pinapalusot ko lang sa kabilang tenga yung mga nadidinig ko eh. Lalo yung tungkol sa mga mangkukulam na nakatira daw dito. Kasi ang alam ko, hindi naman sila totoo. Wala din namang masama kung pakikinggan sila Edu. Kaya ako, minsan nakikita ko na lang yung sarili kong nagsasabi ng tabi-tabi po. Nagtawanan ang mga ito hanggang sa tuluyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, kagaya ng napagplanuhan, pinuntahan ng grupo ang ilang kabahayan sa bahaging timog ng baryo. Hingal kabayo ang karamihan sa kanila bago narating ang unang bahay. Mag-asawang matanda ang nakatira doon at malusog naman ang mga ito, kaya hindi rin sila nagtagal. Binigyan lamang ng mga doktor ng bitamina ang dalawa at tumuloy na sa susunod pang tahanan. Hindi naman yon gaanong kalayuan, kaya mabilis din silang nakarating. Laking gulat ng dalawa dahil ang nakatira doon, yung matandang babaeng tinulungan ni Edu. Manang, dito po pala kayo nakatira. Ang layo na nito ah. Paano pa kayong nakarating sa kabisera? Kung pagong nga nakakarating sa paroroonan ng barahan,
Tao pa kaya? Sa edad kong ito, hindi na mahalaga ang bilis ng kilos, iho. Kahit mabagal lang, basta sigurado ang galaw. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Siya nga pala, mga doktor ang kasama ko. Narito sila para tignan ang kalagayan mo at bigyan ka na rin ng gamot na kakailanganin. Medyo malayo po yung bayan kaya mas mabuting may nakahanda ka ng iinumin kung sakaling magkasakit ka man. Imposible ang sinasabi mo, iho. Tumanda lang ako ng ganito, pero ni minsan, hindi ako nagkasakit. Pero para hindi masayang ang pagpunta nyo rito, hala sige, tignan nyo yung kalagayan ng pangangatawan ko. Matapos makipag-usap sa matanda, sinimulan na ni Doc Lino ang pag-eksamina. Nagulat ito dahil napakalusog ng matanda. Maliban na lamang sa mga sugat nito sa binti, bunga marahil ng matarik na daan. Lola, iinumin po ninyo yung mga bitaminang ito ha. At ito namang maliit na bote. Gamot sa sugat yung laman yan. Ipahid nyo po sa mga galos nyo. Nang sa ganun, hindi pasukin ng langaw. Sige po Lola, tutuloy na po kami ha. Babalik na ba kayo sa baryo? Hindi pa po Lola May isang bahay pa po kaming pupuntahan sa gawing yon. Kung ako sa inyo, hindi na lang ako tutuloy. Delikado ang taong nakatira sa bahay na yan. Sa gawing ibaba. Naku, hindi naman po pwedeng hindi kami tumuloy nanay. Kailangan po naming mapuntahan yung lahat ng mga kabahayan Kung hindi, kami po yung mananagot kay Mayor. Sige na po, mauna na po kami ha. Kayo ang bahala. Pero sana, huwag niyo akong sisisihin. Ito ang huling katagang binitawan ng matandang babae. Bago tumuloy ang grupo, naglakad ang mga ito papunta sa isang maliit na kubo. Hindi na nalilinis ang paligid. Punong-puno ito ng matataas na damo. Doc, mukhang wala na yatang nakatira dito Bumalik na lang kaya tayo. Dulo na din naman to ng pamayanan. Sa gawing yan, makapal na gubat na Mungkahi ni Edu. Ngunit hindi nakinig ang doktor. Naglakad pa rin ito papunta sa kubo at sinubukang kumatok. Akmang lalapat na sana ang kamay sa pinto nang bigla itong nagbukas. Tumambad sa kanila ang lalaki na nagpakilalang albularyo na nakasabay nila sa bangka. Napakamot na lamang ng ulo si Edu dahil hindi niya akalain na ang dalawang taong nakilala dito pa nakatira sa pinakamatarik na bahagi ng baryo. Teka, ano naman po ang ginagawa niyo rito sa tuktok ng bundok? Kanina yung matandang babae, ngayon naman kayo. Tanong ni Edu. Kagad itong inawat ng doktor. Pasensya na po kayo Manong Naparito lang po kami para mag-abot ng kaunting gamot at tignan na din yung kalagayan nyo. Hindi ba nasabi ko ng isa kong albularyo? Ano pa bang dahilan nyo para tulungan ako at bigyan ng mga modernong gamot? Nagkatinginan sina Lino at Edu dahil kapwa hindi alam ng mga ito ang sasabihin. Wala naman pong problema sa amin kung ayaw po ninyong suriin namin kayo. Sige po, mauuna na kami ha. Laking pagtataka ni Edu dahil kanina lang namimilit pa itong puntahan ang huling bahay. Ngunit ngayon, siya na mismo ang nagyayang bumalik na lamang. Sadali lang, sinabi niyong nadaanan niyo si Tandang Mayang Buti naman at buhay pa kayong nakarating dito. Wika ng lalaki. Bagay na pinagtakahan naman ng dalawang binata. Teka,
Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Ang matandang yun, kilalang mangkukulam. Marami na din siyang nabiktima. Paano ko nasabi? Dahil ako mismo ang gumamot ng lahat ng mga yon. Pasalamat kayo at hindi siya gumawa ng kabalbalan. Dahil kung hindi, baka magtuos na naman kami. Magtuos? Teka, ibig sabihin, naglalaban kayong dalawa? Pinapatulan po ninyo yung matandang babae? Matanda. Kung titignan mo sa panglabas na anyo, oo, matanda ang itsura ni Mayang. Pero ang kanyang espiritual na katawan, kailanman, hindi nagkakaedad. Muling nagkatinginan ang dalawa. Sabay na napatango. Ganun po ba, Manong? Sige po mauuna na po kami. Salamat po sa payo nyo. Matapos kausapin ang lalaki, pinili ni Doc Lino na mag-iba ng daan. Nakaramdam ito ng takot sa sinabi ng lalaki tungkol sa matandang babae. Ay Doc, nakuha mo na ba yung pangalan ng dalawang yon? Oo, yung matandang babae si Aling Mayang. Yung lalaki naman si Mang Kristan. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po, Doc. Gusto ko lang malaman. Baka sakaling makasalubong ko sila sa daan. Di alam ko na kung anong itatawag ko sa kanila. Matagumpay nilang natapos ang misyon sa baryong yun. Pagkabalik sa bayan, hinanap ni Edu si Antonio. Ngunit ayon sa mga kasamahan, pangalawang araw na itong hindi pumasok sa trabaho ang kaibigan. Walang nakakaalam sa mga ito kung ano ang nangyari. Kaya naisipan ni Edu na puntahan sa tinutuluyan ang kaibigan. Nagulat ito nang madatnan niyang nakaratay sa higaan si Antonio. Namamaga ang buong katawan, lalo na ang bandang tiyan. Hindi rin ito makapagsalita ng maayos, kaya hindi maunawaan ni Edu ang mga sinasabi nito. Sandali nga lang, Antonio. Pupuntahan ko si Doc Lino. Nandito pa sila sa bayan Magdadala na din ako ng ambulansya para kung sakaling kailanganin kang isugod sa ospital. Matapos yan, dali-dali na itong tumakbo papunta sa ospital kung nasan si Doc Lino. Oh, Edu, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 aso? Doc, yung kaibigan ko po kasing si Antonio, nakaratay na lang sa higaan. Namamaga po yung buong katawan. Pwede po ba tayo magpadala ng ambulansya sa bahay niya para madala siya rito sa ospital? Oo naman, bakit hindi? Sandali lang, sasabihan ko yung driver ha. Dito ka lang, antayin mo ko. Kukuha lang ako ng mga gamit. Dali-daling pumasok si Doc Lina sa opisina. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na ito dala ang kanyang mga kagamitan. Umikot na din mula sa likod ang ambulansya kasama ang ilang personel ng ospital. Pagkarating sa tahanan ni Antonio, nagulat ang doktor sa mga nakita. Bago pa man dalhin sa ospital, sinigurado nitong nasa maayos na kalagayan ang katawan ni Antonio bago ibiyahe. Walang makitang abnormalidad sa pulso at paghinga nito ang doktor. Bagay na labis nitong ipinagtataka. Kitang-kita na ang pamamaga ng katawan ng pasyente. Ngunit ni Sinat, walang lumalabas na sakit. Teka, ano ba'y nangyari dito sa kaibigan mo? Normal naman ang lahat ng mga pagsusuri ko sa kanya. Pero dadalhin natin siya sa ospital para matignan gamit yung mga aparatos doon. Pinagtulungan ng mga itong buhatin si Antonio para maisakay sa ambulansya. Pagkarating sa ospital, sinuri ito ng ilang ekspertong kasamahan ni Doc Lino at ilang minuto lamang ang nakalipas. Lumabas din ang resulta. Wala namang nakikitang problema sa katawan mo
Bakit ka nagkakaganyan, Antonio? Tanong ng doktor. Ngunit hindi naman makasagot si Antonio. Dahil siguro sa kakakain mo yan. Magpahinga ka na muna habang pinag-aaralan pa ng mga doktor ang kalagayan mo. Ako nang bahala sa opisina. Inaya ito ni Doc Lino sa isang sulok upang kausapin. Edu, alam kong hindi ka maniniwala. Pero sigurado kung hindi pangkaraniwan ang sakit ng kaibigan mo. Walang makitang anuman ang mga aparato. Para tuloy gusto kong patignan sa albularyo eh. Nadidinig mo ba ang sarili mo, Doc? Papatignan sa albularyo? Di parang sinabi mo na din na walang kwenta ang 10 taong pag-aaral ninyo. Pasensya na, pero hindi talaga kasi ako naniniwala sa mga ganong bagay, Doc eh. Magkaiba tayo, Edu. Hindi ko rin naman lubos na sinusuportahan ng mga albularyo sa ginagawa nila. Nasa modernong panahon na tayo. Pero bahagi na ito ng kultura natin. Bakit hindi natin subukan, di ba? Wala naman sigurong mawawala eh. Ikaw ang masusunod, Doc. Kung yan yung gusto mong gawin, magpapahanap ako ng albularyo dito sa bayan. Di na kailangan, Edu. Dahil nagpautos na ako sa ilang taga rito. Napuntahan si Mang Kristan. Aantayin na lang natin siyang dumating. Naupo si Edu sa tabi ni Antonio habang hinihintay ang pagdating ng lalaki. Medyo malayo ang baryong pinagmulan kaya inaasahan nilang madaling araw na itong darating sa lugar. Ilang oras pa ang nagdaan, dumating na ang mga taong sumundo kasama si Mang Kristan. Dahil kung titignan, pangkaraniwan lamang din ito. Doktor na nagpatawag ng isang albularyo. Ngayon lang to nangyari sa akin ah. Sabihin niyo, bakit niyo ako pinatawag? Gayong puro eksperto sa medisina ang nasa loob ng ospital na ito. Tanong ng lalaki. Wala ni isa kina Edu ang nakasagot ng tanong. May magagawa po ba kayo, Manong, sa kaibigan ko? Ikaw, bata, ano sa tingin mo? Meron ba? Pasensya na po, Manong. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga kagaya ninyo eh. Pero wala naman po sigurong masama kung susubukan, hindi ba? Ang pinakamalubhang sakit na maaaring matamo ng isang tao ay kawalang tiwala sa taong gumagamot sa kanya. Mapadoktor o albularyo, walang pinagkaiba. Paano mo ngayon ibibigay at ipapainom ang gamot sa pasyente kung wala itong tiwala sa'yo? Napaisip si Doc Lino sa sinabi ng lalaki. Ngunit habang nagsasalita ito, dinamana ni Mang Kristan ang pulso ni Antonio. Manong, ano po bang nangyari sa kanya? Ayoko siyang gamutin sa lugar na ito. May alam ba kayong lugar na walang masyadong tao? Maraming may sakit dito eh, na maaaring maapektuhan sa gagawin ko. Kailangan natin siyang ilipat. Sa bahay ko ho, Manong. Wala pong tao roon. O sige, ipapahanda ko lang yung ambulansya. Dinala ng mga ito si Antonio sa tinitirhan ni Edu. Binahigas sa mahabang upuan at dito sinimula ni Mang Kristan ang ritual ng panggagamot. Nagsindi ito ng 7 puti na kandila, paikot sa katawan ng pasyente. Naglagay din ito ng puting piring sa mata ni Antonio. Manong, para sa naman po yung mga puting kandila? Sa kayang puting tela? Ang puting kandila ay para sa gabay ko. At ang puting tela naman ay para sa kanyang mga mata. Para hindi makita ng mangkukulam ang mukha ko, kundi ang mukha ng aking gabay. Mangkukulam? Seryoso kayo, Manong? Paano mo namang nalaman kaagad na mangkukulam yung may gawa nito? Tanong ni Lino. Napatayo naman sa kinauupuan si Edu.
Lumapit sa mga ito. Sa hindi malamang kadahilanan, nagkaroon ng interes ang binata sa mga nangyayari. Pagkapasok ko pa lang ng ospital, ramdam ko na ang presensya ng mangkukulam. Alam ko din ang dahilan kung bakit siya ginawa ng masama. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Masyadong matabil ang dila ng kaibigan mo. Isang mangkukulam ang napagsalitaan niya ng masama. Ito ang nagbigay sa kanya ng leksyon. Pero, paano mo naman nalaman yung lahat ng yan, Manong? Dahil sa gabay kong anghel. Tumayo ang balahibo ng dalawa nang banggitin ng matanda ang tungkol sa gabay nito. Anghel, hindi ka naman siguro seryoso sa sinasabi mo, Manong, no? Paano ka naman nagkaroon ng gabay na anghel? Isa kang... Hindi na naituloy ni Doc Lino ang sasabihin dahil napaghahalataan na ito ni Mang Kristan. Sinasabi ko na nga ba, may nalalaman ka din sa mga ganitong bagay, doktor. Hindi ako nagbibiro. Anghel ang gabay ko at ito ang tumutulong sa akin para makapanggamot. Paano mong nalaman ang lahat ng ito, Doc? Huwag mong sabihin, nag-aaral ka din tungkol sa mga gabay ng mga albularyo. Sabi ko nga sa iyo hindi masamang tumuklas ng mga bagay-bagay, di ba? Kaya yun ang ginawa ko. Nanaliksik ako tungkol sa kanila. At napag-alaman ko, karamihan sa mga manggagamot, may mga gabay. Pero kung hindi ako nagkakamali, hindi sa kanan ang ginagamit ni Mang Kristan sa panggagamot, kundi sa kaliwa. Pero ginagamit niya ang kakayahan niya para manggamot. Kaya nagtataka ako na pwede palang mangyari yun. Mahabang paliwanagan ang mangyayari. Kaya mas mabuti pang unahin na natin ang paggamot sa pasyente. Umatras kayo dahil siguradong hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa, sinimula na nitong tawagin ang mangkukulam. Nag-usal na mga dasal ang lalaki habang nakahawak ang kamay sa noo ni Antonio. Maya-maya pa, biglang gumalaw ang katawan nito na tila bahagyang umangat mula sa kinahihigaan. Alam kong nandiyan ka na sa loob ng katawan ng pasyente. Magsalita ka. Sagutin mo ang bawat tanong ko. Wika ni Mang Kristan. Sinusubukan ni Antonio na ikilos ang mga kamay. Ngunit hindi niya ito magawa na parang may kung anong nakadagan. Huwag mo nang subukan. Hindi ka makakaalis sa katawan ng taong yan hanggat hindi ko pinahihintulutan. Ngayon, tandang mayang, sabihin mo sa akin kung bakit mo binigyan ng sakit ang taong ito. Wika ng lalaki. Biglang tumawa ng malakas si Antonio. Ngunit nagulat ang dalawang binata dahil ibang boses ang lumalabas sa bibig. Sinasabi ko na nga bang ikaw yang Kristan? Bakit ba ang hilig mong makialam? Ginagawa ko lang ang nararapat. Binigyan ko siya ng sakit para turuan ang leksyon. Nauunawaan kong nasaktan ka sa sinasabi ng taong ito. Pero sana, unawain mo din ang kalagayan nila. Sumusunod lamang din naman sila sa patakaran ng mga namumuno. May sakit ang apo ko at kailangan ng agarang tulong. Ngunit ang taong ito, para sa kakarampot na pagkain, na sana'y malaking tulong para sa aking apo. Pinagsalitaan ako ng masakit. Hindi ko namang kasalanan kung nasadla kami sa mahirap na sitwasyon. Ngayon, ano ang gusto mong gawin natin? Dahil nakialam ka na naman, wala na akong pagpipilian kundi lalo siyang pahirapan. Gusto ko lang naman sanang matutunan niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. Kaso heto ka, ang hilig mong makisali.
Nilingon ng lalaki sina Doc Lino at Edu na nooy tulala sa kanya. Oy, kayong dalawa. Gusto niyo bang makakita ng totoong anghel? Tanong ng lalaki. Sa hindi malamang kadahilanan, napatango ang dalawa. Diyos ko po, ano ba itong pinasok ko? Ano na pong gagawin namin, Manong? Simple lang. Tumayo kayo sa bandang uluhan ni Antonio. Dumampot ng tig-isang puting kandila at titigang mabuti ang salaming nasa likod ko. Napansin ni Edu na may salamin sa bandang likod ng lalaki, kaya itinutok nito ang titig sa bahaging yon ng tahanan. Maya-maya pa, muling nag-usal ng mga dasal ang matanda at idinikit ang daliri sa dibdib ni Antonio. Nanlaki ang mga mata ni Edu dahil unti-unting nababalot ng puting usok ang paligid. Unti-unti ring nagbabago ang kulay ng apoy ng hawak nilang kandila. Mula sa salamin, naaninag ni Edu ang imahe ng isang malaking puting nilalang. Paunti-unting nagbabago ang hubog nito. Lumantad ang malalaking pakpak at nagliliwanag na mga mata. Alam kong nakikita niyo na siya ngayon. Wag na wag kayong titingin sa kanyang mga mata kung ayaw niyong lamunin niya ang inyong kaluluwa. Wika ng lalaki. Biglang napayuko ang dalawang binata. Palihim na nagbulungan. Putya Edu, ngayon mo sabihin sa akin na hindi ka pa din naniniwala. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo, Lino. Mahanap mo ba yung mga ito sa librong binabasa mo? Pinatahimik na matanda ang dalawa dahil hindi nito maituon ang pansin sa ginagawa. Hoy kayong dalawa, masyado kayong maingay ah. Hindi ako makapagdasal na maayos. Wika ni Mang Kristan. Tumahimik ang dalawa. Patuloy na pinapanood ang ginagawa ng lalaki. Sa kabila ng katotohanang nakikita nila ang gabay nitong anghel. Hindi nag-alinlangan sina Doc Lino at Edu na ituloy ang ginagawa. Ngayon, tignan natin kung may magagawa ka pa. Sa oras na patayin ko ang pasyente mo. Magagawa mo pa ba yan, Aling Mayang? Gayong hawak ko na ang kaluluwa mo. Isang bagay na lang ang ipapakiusap ko sa'yo. Tanggalin mo kung ano man ang inilagay mo sa katawan ng taong ito. Hindi ko yung gagawin hanggat hindi siya natututong humingi ng kapatawaran at ipakumbaba ang kanyang sarili. Napatingala si Mang Kristan sa dalawa. Nanooy nakayuko pa rin dahil sa takot na baka matignan nila sa mata ang gabay na anghel ng lalaki. Nadinig mo ba ang sinabi ng mangkukulam? Hindi niya tatanggalin ang sakit na inilagay sa katawan ng kaibigan ninyo hanggat hindi ito humihingi ng kapatawaran. Kilala ko na po ang sinasabi niyong mangkukulam. Posible ko po ba siyang nadinig kung sakaling kausapin ko siya? Oo, Edu. Pwede nating gawin yun. Amin na ang isa mong kamay. Iniabot ng binata ang kanyang kamay sa lalaki, habang ang isa naman nakahawak sa puting kandila. Muling nag-usal na mga orasyon ang lalaki. Laking gulat ng binata dahil bigla itong napunta sa isang napakadilim na lugar. Unti-unting naaaninag ni Edu ang maandap na liwanag mula sa kandila na hawak ng kung sinong tao. Nilapitan niya ito. Napagtanto na yon si Tandang Mayang. Aling Mayang, ikaw po ba yan? Tanong ng binata. Nag-angat ng tingin si Aling Mayang. Napangiti sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganitong sitwasyon.
Bakit ikaw ang pumunta? Naparito po ko para sa kaibigan ko, Manang. Aminin ko po sa inyo, talagang hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Kahit nga ngayong nasa harapan ko na at nangyayari, hindi pa din ako makapaniwala May mga bagay kasi sa mundong ito na kung hindi mo mamamalas, hindi ka maniniwala. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Manang, naparito po sana ako para humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kaibigan ko sa inyo. Ano po ba ang pwede kong gawin, Manang? Wala kang dapat gawin, iho. Sapat ng patunay ang iyong pagsasakripisyo para patawarin ko ang iyong kaibigan. Ngunit gusto kong ipangako mo sa akin na babaguhin mo ang kanyang ugali, ha? At pakisabi kay Kristan na humanda siya kapag nagkita kami. Makakarating po, Aling Mayang. Maraming salamat po. May mabuti kang puso, iho. Matigas nga lang ang ulo. Pero taglay mo ang kakaibang kabutihan na walang hinihinging kapalit. Sige na, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tuparin mo ang ipinangako mo sa akin. Matapos magsalita, biglang nagliwanag ang buong paligid. Bumalik sa ulirat si Edu. Nakita nitong nakaupo lamang sa isang sulok si Mang Kristan. O ano, nakausap mo ba yung matandang bugnutin? Tatakutin pa niya akong papatayin niya ang pasyente. Hindi naman niya yung kayang gawin. Biglang napaupo si Edu. Nakaramdam ito na matinding panghihina. Edu, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Dok. Medyo nakakapagod pala yung ginawa ko. Ano po ba ang tawag doon, Manong? Lakbay diwa ang tawag doon. Kung hindi ka sanay, nakakapagod talaga. Dahil kailangang lumabas ng iyong kaluluwa sa iyong katawan para maglakbay. Sa kaso naman ng kaibigan mo, pumasok ka lang sa kanyang kamalayan, kaya hindi ganong kalala ang pagod na nararamdaman mo. Mapanganib ang lakbay diwa, lalo pa para sa isang baguhan. May mga kasong namamatay ang katawang lupa dahil hindi na nakakabalik ang kaluluwa. Nako, delikado pala yan. Ang ganda pa namang pakinggan. Mapanganib kung hindi ka sanay, ngunit sa tamang paggabay at kasanayan, unti-unti mo itong mapeperpekto. At syempre, masasanay ang katawan mo. O siya, kailangan ko nang umalis. Magaling na yung kaibigan ninyo. At Edu, pagsabihan mo yung maigi dahil sa susunod, ako na mismo ang sasampal sa kanya. Natawa na lamang si Edu dahil totoo ang sinabi ni Aling Mayang at Mang Kristan. Talagang matabil ang dila ni Antonio, lalo na kung nakakaramdam na ito ng pagod. Kinabukasan, nagising ito at laking gulat dahil nasa ibang silid na siya. Teka Edu, anong ginagawa ko rito? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Antonio habang kinakapa-kapa ang katawan. Kung makapagtanong ka, akala mo naman, kasama-samantala ang katawan mo. Umayos ka nga, nakakahiya kay Doc Lino eh. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo, Antonio? Hindi nga Dok eh. Nagising na lang ako na nandito sa loob ng sala ni Edu. Teka, ano bang ginagawa ko rito? Ang huling natatandaan ko, nilagnat ako ng sobrang taas. Tapos yun na, wala na akong maalala. Nakulam ka, Antonio. Dahil sa katibilan niyang dila mo. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng nakulam. We, hindi nga. Kulam? Parang hindi naman yan yung Edong kilala ko. Dok, ano bang itinurok mo dyan sa kaibigan ko?
Totoo ang sinasabi niya. Kagagaling lang dito ng manggagamot mula sa kabilang baryo. Nakulam ka nga talaga, Antonio. Sino naman yung kumulam sa akin, Aber? Alam nyo, pagtitignan ko lang kayo, parang hindi kayo doktor at profesional Nadidinig nyo ba yung mga sarili nyo? Ikaw, Edu, hindi ka naman naniniwala sa kulam, di ba? Saka ikaw, Dok, nasa na yung 10 taong pinag-aralan mo sa medisina? Minsan, Antonio, may mga bagay o kaganapan sa mundo natin na hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat ng siyensya. Punong kababalaghan, ika nga. At aaminin ko sa'yo na bago ang paniniwala ko sa buhay dahil sa mismong nangyari sa'yo. Ganon din ako, Antonio. Hindi ko nga akalaing masasaksihan ko mismo yung lahat ng to Matapos ang pag-uusap, nagpasya ang 3 dalawin si Aling Mayang at Mang Kristan sa kanilang mga tahanan. Napag-alaman ng mga ito na matalik palang magkaibigan ang dalawa. Pasensya na kayo kung nasaktan ko ang kaibigan mo. Gusto ko lang naman talaga siyang turuang maging mapagkumbaba. Wala po yun, Aling Mayang. Ako nga po yung dapat humingi ng tawad sa inyo Pasensya na po kayo sa mga masasakit na salitang nasabi ko, ha? Tapos na yun, iho. Ang mahalaga, natutunan mo na ang aral. Alam nyo, natatawa ako sa inyo. Ni hindi man lang kayo naghinala kung bakit nalaman ko kagad ang nangyari. Ang totoo, may ideya na po ako. Pero hindi lang kasi ako sigurado Baka kapag sinabi ko sa inyo, magalit kayo. Ngayon, mas nauunawaan nyo na ang sinasabi ko. Hindi ko aalisin sa iyo ang paniniwala mo bilang doktor. Matagal mong pinag-aralan ang larangang yan. Sana lang, gamitin mo ang karanasang ito para mas maunawaan ang mga bagay-bagay. Pag-uusap ng mga ito habang kumakain sa ilalim ng puno ng mangga. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa dalawang binata, lalo na sa espiritual na paniniwala ng mga ito. Napatunayan ni Edu na wala sa gabay o sa pinanggalingan ng kapangyarihan ang batayan ng pagkatao, kundi sa kung paano at saan niya ito ginagamit. Naging malaking impluwensya si Mang Kristan para sa dalawa. Kalaunan, palihim na pinag-aralan ni Lino ang pamamaraan ng espiritual na panggagamot. Kalaunan, nagagawa ng pagsabayi ng doktor ang sayantipikong pamamaraan at espiritual na panggagamot nang hindi nalalaman ng mga pasyente. Para sa kanya, mas nakabubuting ilihim ang mga bagay tungkol doon dahil magiging malaking usapin ito sa mundo ng medisina. Saksi din si Edu kung paano nitong napagaling ang mga sakit na imposibleng magamot maging ng mga eksperto. Nang lumaon, tuluyan nang namaalam si Aling Mayang. Gayong si Mang Kristan naman, hindi na nila nakita sa baryo. Ngunit bago man sila mawala, iniwan nila ang mga kaalaman sa dalawang binata. Hindi naman siguro masamang maging manggagamot din ako, di ba? Kung nagawa nga ni Mang Kristan, bakit hindi natin kayang gawin? Kung ito ang tadhanang nakalaan para sa atin, tanggapin natin ang buong puso yan, Edu. Pag-uusap ng dalawa. Bago sila maghiwalay, naaprubahan ang petisyon ng mga magulang na pumunta sa ibang bansa. Paano ba yan, Dok? Mukhang dito na tayo maghihiwalay. Mag-iingat ka palagi. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Ikaw din. Pupunta ka sa isang lugar na bago sa'yo. Bagong pakikisama at pakikisalamuha. Kaya mag-iingat ka rin. Nang mga sandaling yun, nasa paliparan na sa Edu. Inihatid ito ng doktor at ng ilang kasamahan sa trabaho. Makalipas ang maraming taon, namuhay si Edu sa ibang bansa. Ngunit nanatili sa binata ang mga natutunan. Nagamit niya ito para makatulong sa kapwa.
Paminsan ay umuuwi ito ng bansa upang magbakasyon. At dahil nakahanap ng magandang trabaho, nagawa nitong makabili ng malaking ari-arian dito sa bansa. Kalaunan, naging maganda ang buhay ng binata. Pinili na lamang na umuwi sa Pilipinas upang dito na mamuhay. Hindi naman ito hinadlangan ng mga magulang dahil alam nilang mabuting desisyon ang ginawa ng anak. Muling bumalik si Edu sa Masbate. Ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga tao roon. Nagpatayo din ito ng ospital sa lupang nabili na pinamamahalaan naman ng kaibigang si Doc Lino. Nagtulong ang mga itong maitaguyod ang murang pagpapagamot para sa mga mahihirap. Hindi akalain ng binata na lubusang magbabago ang buhay nilang dalawa. Isang doktor na nagkaroon ng kaalaman sa pananambal at isang pangkaraniwang binata na naging manggagamot. Ang kwento nilang dalawa ay hindi nailantad sa marami dahil na din sa pinangangalagaan ng mga ito ang propesyon. Iilan lamang sa kakilala nila ang nakakaalam sa karanasan ng dalawa. Sa muling pagbalik ni Edu sa bansa, nagkaroon ito ng mas malaking pagkakataon para makatulong sa kapwa. Lalong dumami ang kanilang natulungan sa larangan ng medisina at kawanggawa. Magpasa hanggang ngayon, itinutuloy pa din ni Doc Lino at Edu ang minanang gawain. Bagaman hindi alam ng mga tao ang kakayanan, nagpapasalamat ang mga ito dahil nagagawang lunasan ng magkaibigan ang kanilang karamdaman, lalo na ang mga taong kapos sa pera. Para kay Doc Lino, isa itong malaking karangalan ang makapaglingkod sa tao, maging sa Diyos. Isinapuso din ito ang sinabi ni Mang Kristan na hindi nababatay sa uri ng kakayanan at gabay ang pagkatao, kundi sa kung paano niya itong gagamitin. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa guro nilang si Aling Mayang at Mang Kristan, ang manggagamot na may gabay ng anghel. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.